Good morning guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa May Palayan dahil napaka-fresh ng hangin dito. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, makikita to sa Genesis chapter 6 verse 14. Magpo-focus tayo ngayon sa paggawa ng malaking bangka nung panahon po ni Grandfather Noah. Makikita natin isa inutusan ng Diyos at pag po ginugel nyo gano'n niya katagal ginawa yung malaking barko na to, malaking bangka, mga 50 years, no? So isipin po ninyo yung pagod at ito pong aking share ngayon ay nabasa ko rin po sa Heroes. Ito po isang libro ni Dr. Harold Silla, meron po siyang PhD, nandito po yung picture. Yan. So ito po ay hindi ko inimbento, at ito pong psychologist, ang family counselor ang nagsulat po nito. Si-share ko lang po dahil sa panahon po ng baha. Ang sabi po niya, napakatagal po ng panahon na yon, at imagine po ninyo kung paano nagawa ni Noe yon. At ang sinulat po niyang isang heroes of faith dun sa kanyang libro na yon ay si Mrs. Noah. Baka po magtaas ang kilay sa inyo, baka sabihin nyo dinadagdag ko yung dinadagdagan ko yung salita ng Diyos, pero reading between the lines po, nagawa po ni Grandfather Noah yon dahil po sa tulong ng kanyang asawa. Isa po ginugol ko rin gaano katagal yung panahon na ginawa na ni-spend ni Grandfather Noah sa Google. Mga 50 years po, no? Imagine yung lahat ng pinutol niyang puno, yung carpentry work. Minsan po nasa bukan ko rin magkarpintero. Nakapakapagod po pala ng manual labor, yung magdiligari ka, magpupukpok. Siyempre kailangan po niya ng pagkain na yun sa mahabang years na yun, no? Tapos po yung mga anak niya tumulong na rin, no? Napakagandang halimbawa po nung ginawa po ni Mrs. Noah sa pagsuporta sa kanyang mister. At liban pa po yun yung pinagtatawanan sila ng mga tao, no? Isipin nyo, napakatagal na panahon na nagse-share siya ng Word of God. Alam nyo po, karaniwan sinasabi ko tong message ito sa Mother's Day dahil po sa isang nanay, dahil po sa isang obedience ng isang nanay ay naligtas po yung lahi ng tao, no? Dahil ginamit po siya ng Diyos para suportahan si Noe. Ngayon din po, tayo rin po mga tao ay kaya din po natin sumunod sa Diyos para po maging maayos ang buhay natin at di tayo mapahamak. Tingnan nyo po yung ginawa ni Mrs. Noah. Tingnan nyo po yung ginawa ni Mrs. Noah. Dahil po sa kanyang pagsunod, naligtas po ang kanyang pamilya. Sa buhay po natin, kung gusto po natin maging maayos ang ating buhay, sumunod tayo po sa ating Panginoong Diyos. At tunay nga po na laging handa po ang mga nanay. At napakagandang halimbawa po ngayon nitong panahon na to. Maraming baha, maraming kahirapan, kasamaan, pero po tayo po ay makakaiwas sa ganitong mga bagay, lalo na po ang pagkagalit, kung tayo po ay mananalig sa Diyos. At pag po pinag-aralan yung salita ng Diyos, ang Diyos po ay inusgahan niya yung kasamaan ng tao noong panahon ng malaking baha na to, dito po sa Genesis chapter 6 na sinishare ko. At wag po kayong magalit, wag po kayong magrally, kahit po paulit-ulit po sinasabi, dahil po kung parurusahan po ng Diyos ang mga taong nagkasala ng malaki, kailangan niya rin pong parusahan ang mga taong nagkakasala ng maliit. Ang ibig ko pong sabihin, ang Diyos po ay patas. So binibigyan po ng Diyos, nandyan po yan sa 1 Peter, i-add ko na lang po dito. Binibigyan po ng Diyos ng panahon ng tao para magsisi dahil wala po siyang gustong mapahamak. So, salamat po sa inyong pakikinig, at nawa po ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay sumainyo at tingin nyo po ito para hindi po kayo madala ng galit. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos.